이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한 3서 1절부터 15절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa oras na ito sa ikatlong Juan, chapter 1, verses 1 to 15. 한 절씩 교독하십시다. Salita po nating basahin. 장로인 나는 사랑하는 가이오 곧 내가 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라. Minamahal, aking itinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ng iyong kaluluwa. 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증언하되 내가 진리 안에서 행한다 하니 내가 심히 기뻐하노라. Wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. 사랑하는 자여 내가 무엇이든지 형제 곧 나그네 된 자들에게 행하는 것은 신실한 일이니 Sila'y nagpapatotoo sa harap ng iglesia tungkol sa iyong pag-ibig. Mabuti ang magagawa mo kung isusugo mo sila sa kanilang paglalakbay sa paraang nararapat sa Diyos. 이는 그들이 주의 이름을 위하여 나가서 이방인에게 아무것도 받지 아니함이라. Kaya't nararapat nating tustusan ang mga gayong tao upang tayo maging mga kamanggagawa sa katotohanan. 내가 두어 자를 교회에 썼으나 그들 중에 으뜸되기를 좋아하는 디오드레베가 우리를 맞아들이지 아니하니 Kaya't pagdating ko riyan ay ipaalala ko ang kanyang mga ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi pa nasisiyahan sa ganito. Hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at hinahadlangan ng mga nagnanais tumanggap sa kanila at pinapalaya sila sa iglesia. 사랑하는 자여 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으라. 선을 행하는 자는 하나님께 속하고 악을 행하는 자는 하나님을 배우지 못하였느니라. Si Demetrio ay pinatotohanan ng lahat at ng katotohanan mismo. Kami rin ay nagpapatotoo tungkol sa kanya at nalalaman mo na ang aming patotoo ay tunay. 내가 네게 쓸 것이 많으나 먹과 붓으로 쓰기를 원하지 아니하고 Inaasahan kong makita ka agad at tayo mag-usap ng harapan. 평강이 네게 있을지어다. 여러 친구가 네게 문안하느니라. 너는 친구들의 이름을 들어 문안하라. 아멘. Amen. 하나님께 사랑받는 일꾼이라는 제목으로 주의 말씀을 받겠습니다. Ngayon tatanggapin natin ang mensahe ng Panginoon na may pamagat ang minamahal na manggagawa ng Diyos. 특별히 교육자들이나 교회 일꾼들은 이 말씀을 잘 받아야 돼요. At bilang tayo mga kamanggagawa ng Diyos, dapat natin tanggapin ang kanyang salita. 오늘 본문에는 세 사람의 이제 요원들이 나타나지요. At mula sa tekstong ating binasa, may tatlong tao na makikita natin. 나는 그 세 사람 중에 어디에 속했는가를 잘 보시기를 바랍니다. Naway malinaw nating makita saan ba tayo katulad o saan ba tayo kabilang sa tatlong klase ng tao na ito. 일단 우리가 말씀에 들어가면서 가장 중시 여겨야 되는 게 이 원래 본 상태를 잘 알아야 돼요. At sa pagpapatuloy na ating mensahe, napakahalaga na una makita natin kung saan ba tayo orihinal na kabilang. 그래서 본래부터 더듬어서 이제 언약을 붙들어야지 중간에 나중심으로 언약을 붙들면 아무 소용 없어요. Mula sa pasimula pa lang, ang pasimula dapat panghawakan na ang tipan ng Diyos, hindi sa kalagitnaan, kundi walang anumang saysay ito. 일단 본래 하나님께서 우리를 위하여 우주 만물을 창조하시고 우리를 하나님의 형상으로 지으셨습니다. Sa orihinal na kalagayan, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at nilikha niya ang tao ayon sa larawan niya. 여러분 잘 아시듯이 하나님이 흙으로 우리 육신을 지으시고 그 코에 하나님의 생기를 불어넣으시니 우리가 살아있는 혼이 된지라 그랬습니다. At katulad ng alam natin, ang ating pisikal na katawan nilikha mula sa alabok at ang ilong ng tao hiningahan ng Diyos at siya ay naging buhay na espiritu, kaluluwa. 우리의 겉사람은 흙으로 지어졌으나 우리 속사람은 하나님의 생기로 하나님의 성령으로 지어진 거예요. Ang ating mang panlabas na katawan ay nilikha mula sa alabok, ngunit ang ating panloob na pagkatao ay nilikha ayon sa paghinga ng Diyos sa espiritu ng Diyos. 그래서 우리의 속사람의 혼은 하나님의 성소라고 볼 수가 있어요. Kaya parang makita natin na ang pinakapanloob na pagkatao natin, ito yung lugar na pinananahanan ng Diyos. 이 하나님의 성소, 하나님의 지성소가 있는데 우리 혼 안에 하나님의 지성소는요. 아주 중요한 하나님의 언약궤가 있어요.
At doon nga sa loob ng pinakabanal na lugar ay makikita natin yung kaba ng tipan ng Diyos. 그러나 첫사람 아담과 함께 모든 사람이 창세기 3장 문제, 하나님이 주신 첫 언약을 파기하고 이 언약궤 안에 마귀의 거짓을 모셨어요. Ngunit matapos na sumuway ang tao o si Adan sa unang tipan ng Diyos, ay pinahawakan nila doon ang kasinungalingan ng Diablo. 여러분 이 말을 아주 간단하게 알아들으세요. 우리 속사람, 우리 혼 안에는 우리 혼을 성소라고 볼 수 있고 이 성소 안에 지성소, 하나님이 임하신 그곳에 언약궤가 있어요. At halimbawa, ang tao, siya yung banal na lugar at sa kalooban niya, panloob, andun yung kabanal-banalang lugar kung saan doon nananahan ng Diyos, kahalitulad sa templo kung saan sa kabanal-banalang lugar, nandun nakabanal tipan ng Diyos. 첫사람 아담은 내 속사람 안에 이 지성소 안에 언약궤, 하나님의 창조 언약, 선악과의 언약을 담았지요. Doon nga sa kabanal-banalang lugar, makikita natin na andun ang kabanal tipan ng Diyos, nakatago. 근데 여러분 잘 알듯이 그 언약을 깨버리고 파괴하고 마귀가 준 거짓을 그 언약궤 안에 담았어요. Matapos na sinira ng tao yung unang tipan na binigay ng Diyos, hindi na ang kaba ng tipan, kundi ang kasinungalingan na ng Diablo ang nasa loob ng tao. 하나님의 성전이었는데 마귀의 거짓을 붙들어 담고 마귀의 구렬이 되어버린 거예요. Noon, ito ay matatawag na templo ng Diyos o pinananahanan ng Diyos. Ngunit ngayon, ang kasinungalingan na ng Diablo ang nakalagay rito. 이게 인간의 근본 문제입니다. Ito yung pangunahing problema ng tao. 그래서 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀에게 속하였다고 말씀하신 거예요. Kaya ang sinasabi sa Juan 8:44 na kayo sa Diablo na inyong ama. 그대로 모든 사람은 그 상태에서 에베소 2장 2절 세상 풍속을 좇고 공중의 권세 잡은 자를 따르는 삶, 인생을 살게 되었어요. At bilang resulta nito, ang naging buhay ng tao ay may pagsunod sa takbo ng sanlibutan na ito. 그래 아담과 함께 우리 모두가 자초한 그 인생이기에 그 인생을 어느 누구나 한 번씩 살 수 있는 기회를 부여받는데 그 기회가 바로 그리스도 언약 붙들고 구원받을 수 있는 기회입니다. At matapos ang panahon ni Adan, sumunod ng mga tao, sila binigyan ng nag-iisang buhay at ito ay pagkakataon upang sila tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghahawak nila sa tipan ni Kristo. 그래서 모든 인생의 목적은 그리스도 언약 붙들고 구원받는 것이 목적이에요. Kaya nga ang layunin ng buhay ng mga tao ay panghawakan ng tipan ni Kristo at maligtas. 근데 대부분 사람들은 자신의 혼이 어떤 상태에 있는지 모르는 채 세상 눈에 보이는 것을 쫓으며 실은 잘 감지하지 못하는 세상 임금 마귀에게 끌려가고 있는 것입니다. Ngunit ang mga tao, karamihan sa mundo ay sinusundan ang takbo ng sanlibutan na hindi nila nalalaman ano ba yung kanilang espiritual na kalagayan. Sila'y hinihila ng Diablo na may kontrol ng sanlibutan na ito. 그런 세상 속에서 우리는 하나님의 크신 은혜를 받아 그리스도 언약 붙들고 구원받아 하나님의 교회로 모인 것입니다. At sa dagat ng sanlibutan na ito, may kita nating tinanggap natin ang dakilang biyaya ng Diyos, tayo nangaligtas at nagkakatipon sa iglesia ng Diyos. 그래서 요한 3서에는 이제 교회 안에 새 인물이 지금 등장하고 있어요. Nga dito sa aklat ng ikatlong Juan, makikita natin ang tatlong uri ng individual sa loob ng church o ng iglesia. 그 인물들의 이 별명들이 다 이제 주어져 있는데 첫째, 가이오는 사랑하는 자라고 불리는 사람입니다. 사랑하는 자로 불리는 가이오가 있어요. At may mga pagtawag o bansag na ibinigay sa tatlo na ito. Una sa kanila ay si Gaius na minamahal ng Diyos. 오늘이나 그때나 이 초대교회에는 두 그룹의 이 교회 지도자들이 있었죠. At noon sa unang iglesia, makikita natin na may dalawang leader o pinuno ng dalawang grupo ng pananampalataya. 가장 중요한 첫째 그룹이 이 복음 전도의 사역을 감당했던 사도들이었습니다. Unang grupo ay ang mga apostol na nagpangalap ng ebanghelyo. 그들을 헬라어로는 아포스톨로스라고 말하는데 이제 12사도 오늘날 이제 선교사들도 그 사역을 감당하는 것이죠. At sa salitang Griego, ang apostol ay apostolos na sila nga ang nagpangalap ng mabuting balita ng Panginoon, kahit tulad sila ng mga misyonaryo
sa ministeryo sa ngayon. 사도들이 이제 70의 요원들과 함께 이 전도 캠프를 하며 교회를 개척하고 그 개척된 교회 공동체를 이제 지도하고 감독하는 오늘날로 치면 이제 목회자들이지요. 파스톨들, 이 장로들이 있어요. At ang 12 mga apostol na ito, kabilang yung mga 70 workers, sila nga ay patuloy na ginawa ang gawain ng Panginoon. Nagtayo sila ng mga gawain ng mga churches at sila yung tinatawag natin ng mga pastor ngayon. 이 사랑하는 자로 불리우는 이제 가요는 장로의 사역을 감당한 사람으로 보입니다. Itong si Gaius ay makikita natin na tila ang ministeryo niya ay katulad ng sa isang elder. 오늘날 이제 필리핀에서 부른다면 파스톨 가이오지요. Or sa ating pag-unaw sa Pilipinas, maaaring tawagin natin si Pastor Gaius. 거기에 이제 3절에 보면 형제들이 와서 라고 시작되는데 이 가이오에 관한 이 형제들의 증언을 지금 말하고 있어요. Sa talatang 3, sa pasimulang bahagi, makikita natin andun yung pagbati kay Gaius ng mga kamanggagawa sa iglesia. 여기서 말하는 형제들이란 이제 순회 전도자들을 가리키는 말입니다. At ang binanggit dito ng mga kapatid, sila yung mga nagpapatotoo sa katotohanan. 그들이 순회 전도자들이 가이오를 통해서 이제 대접도 받고 이 전도 현장에 여러 가지 인도를 받으면서 와서 보고를 하는 내용이지요. At ang mga tagapaglakbay nga ng mga ebanghelista, ng mga kapatid na binanggit dito, sila yung mga nagdadala ng mga ulat patungkol sa mga ministeryo at sa gawain ng pag-ebanghelyo. 예를 들어서 우리 이제 순회 전도자들이 우리가 세부 지역에 갔는데 세부 지역의 파스톨 가이오는 진리 안에서 행하는 사람이요 진리 안에서 살아가는 사람이었습니다라고 보고를 한 거예요. At halimbawa, sa lugar ng Cebu, may mga tagapaglakbay na ebanghelista, kung siya si Gaius, siya yung nagdadala ng mga ulat patungkol sa gawain ng paglakad sa katotohanan o ministeryo ng pag-ebanghelyo doon. 그래 장로 가이오는 당시에 순회하며 전도도 하고 설교자로 쓰임 받았던 순회 전도자들에 대해 주님을 섬기듯이 섬겨드렸던 것 같아요. At sa kanyang patuloy na paglilibot ay pinangaral niya ang ebanghelyo at hindi lamang yun, naglingkod siya sa mga tagapaglakbay ng mga ebanghelista kung paanong naglingkod din siya sa Diyos. 여러 파스톨들도 이와 같이 순회 전도자들을 주님을 섬기듯 섬겨드릴 수 있게 되기를 바랍니다. At nawatuloy makapaglingkod din tayo sa mga naglalakbay ng mga ebanghelista kung paano tayo naglilingkod sa Diyos, lalo na yung ating mga pastor. 초대교회 때부터 이제 초대교회 당시 지역교회들은 순회 전도자들에게 숙식을 제공하고 이제 여러 가지 필요한 것을 공급하며 떠날 때도 다음 행선지까지 여비와 필요한 것들을 잘 챙겨 드렸어요. Dahil noon sa unang iglesia, sila yung nagtutusto sa mga pangangailangan, ba sa pagkain, o ano ba mang pangangailangan hanggang sa mga kakailangan niya sa susunod na pupuntahan ng pagministeryo ng mga naglalakbay na ebanghelista na ito. 그런데 이 일을 교회 안에서요 부담스럽게 여겼던 사람들이 있었습니다. Ngunit ilan sa mga manggagawa sa unang iglesia ay nakita na kabigatan ito para sa gawain ng Diyos. 그 이유는 뭐 지금이나 마찬가지겠지만 당시 교회 공동체가 처한 경제적 사정이 그리 좋지 않았던 데 있었지요. At may nadahilanan na sila ay nagbanggit o nagsabi na hindi ito makabubuti. 거기다 이제 순회 전도자들이 이게 진짜 전도자인지 아니 거짓 교사들인지 분별하고 검증하기가 또 어려운 점도 있었을 거예요. At may kahirapan din sa kanilang makilala kung yung mga tagapaglakbay na ebanghelista ba na yun ay totoo o bula ang tagapagturo. 그러나 파스톨 가이오는 그들을 잘 이때 주 안에 있는 사람은 주 안에 있는 다른 사람을 영 분별을 잘 할 수 있는 거예요. Subalit itong si Pastor Gaius na nasa loob ng Panginoon, andun yung mabuting pagkilala niya kung sino ba ang tunay sa hindi. 그 순회 전도자들을 잘 영적으로 분별하고 잘 모시고 섬겼던 사람이 가이오였습니다. Kaya nga si Gaius, sa mabuting pagkilala niya dun sa mga tagapaglakbay na ebanghelista, sila ay pinaglingkuran niya. 두 번째 인물은요, 이제 별명 자체가 으뜸되기를 좋아하는 디오드레베.
At pangalawa naman sa ating mensahe, makikita natin si Diotrephes na nais maging pangunahin sa lahat. 9절에 보니까요. 이제 사도 요한이 하는 말이에요. 9절에 으뜸되기를 좋아하는 디오드레베는 우리를 맞아들이지 아니하였다고 말합니다. Kaya sa talatang 9, ibinanggit ni Apostol Juan, sinabi niya rito, si Diotrephes na nagnanais maging pangunahin sa kanila. 디오드레베가 섬기던 이 교회는 디오드레베 지가 주인이야. At si Diotrephes, doon sa pinaglilingkuran niya na iglesia, siya yung tila may-ari ng church na yon. 그래서 강단에서 설교도 누구한테 맡기지도 않고 순회 전도자들 번체만 채하고 이렇게 대접도 안 하고 그랬습니다. Kaya nga, sa pagbibigay ng sermon doon sa pulpito, siya lang, hindi niya binibigay sa iba. At ganoon din naman, hindi niya nais tanggapin ang mga tagapaglakbay na ebanghelista o paglingkuran sila. 이런 내용은요, 그때 그 전에 북이스라엘로 10지파가 떨어져 나갔는데 혹시 그 북10지파 백성들이 남유다 예루살렘 성전에 가서 예배하면 마음이 또 돌아설까 싶어서 성전 예배를 못하도록 가로막았어요. At haling tulad ito doon sa Hilagang Israel kung saan ay hinadlangan nila yung mga tao pumunta sa templo sa Jerusalem para sumamba. 그러면서 자기들이 만든 금송아지를 앞에 두고 예배하도록 했었어요. At sa halip, yung ginawa nila na gininto ang batang baka o guya, yun yung kanilang sinamba. 디오드레베가 자기 자신의 기준으로 교회를 그렇게 이제 인도한 것입니다. Kaya nga sa pangunguna nitong si Diotrephes doon sa iglesia, ginawa niya to sa sariling pamantayan niya. 교회는 내 아성이 아니에요. Makita natin na ang church o ang iglesia, hindi natin to matibay na ating panggulan sa sarili lang natin. 주님의 교회입니다. Ito ay sa Panginoon. 그래서 디오드레베를 사도 요한이 책망하고 있어요. Kung kahit makita natin na andun yung pagtutuwid o paalala nitong si Apostol Juan para kay Diotrephes. 10절에 보니까요. 디오드레베는 악한 말로 우리 순회 전도자와 이 사도 요한 같은 이 사도들을 헐뜯고 받아들이지 않을 뿐만 아니라 받아들이려는 사람들까지 방해하고 그들을 교회에서 내쫓았다고 그랬어요. Kaya dito sa talatang Gs, sinabi ni Apostol Juan, ipapaalala ko sa kanya ang kanyang mga ginagawa, nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, at hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at hinahadlangan ng mga dinanais tumanggap sa kanila at pinaalis sila sa iglesia. 어쩌면 교회 형편이 어렵고 형편을 고려해서요. 냉정하게 했다고 볼 수도 있겠지요. At sa kahirapan ng kalalagayan ng iglesia noon, maaring makikita natin na may hindi patas sa kanilang paghatol dito. 근데 이 작은 지역교회지만 이 지역교회는요. 내 교회가 아니에요. 주님의 교회예요. Kahit na ito yung munti o maliit na regional church, hindi mo pag-aari ito. Ito ay sa Panginoon. 그래서 내 아성과 같이 내 마음대로 교회를 운영하는 것은 주께서 가장 싫어하는 일입니다. Kaya ang pinakaayaw ng Diyos na ituring natin na sarili nating pag-aari o ito yung matibay na ating anggulan sa sarili natin yung church. 오늘날 필리핀에도 많은 지역 교회들이 세워졌는데 이 디오드레베와 같은 파스톨들이요. 교회를 내 아성과 같이 운영하는 교역자들이 많아졌어요. Maging sa Pilipinas, napakaraming mga regional churches na naitatag na yung mga namumuno dito, iniisip nila na ito yung sarili nilang sanctuary o sarili nilang matibay na armas. 하나님께서는 나중심의 사람 디오드레베가 아니라 믿음의 사람 가이오를 사랑하시고 붙드시고 인도하십니다. Kung makikita natin na nais ng Diyos na gabayan yung mga tao katulad ni Gaius na nakasentro sa pananampalataya, hindi kalintulad ni Diotrephes na nakasentro sa sarili. 세 번째 등장하는 인물이 이제 무사람 여러 사람과 진리의 증거를 받은 데메드리오가 등장해요. At pangatlo naman ay itong si Demetrio na tumanggap ng patotoo sa katotohanan mula sa mga tao. 그래서 여러분 요한 3서 2절만 네 영혼이 잘된 같이 범사에 잘되고 강건하기를 이런 것만 이제 섬기지 말고 가이오, 디오드레베, 데메드리오 정도는 알고 붙들어야 돼요. At hindi lang kalintulad
na pangawakan natin yung mga binabanggit sa talatang 2 na mabuting mga bagay sa ating kalusugan at sa lahat ng bahagi ng ating buhay, kundi makilala natin sino ba tayo. Tayo ba'y katulad ni Gaius, ni Demetrio, o ni Diotrephes? 그래서 오늘 메시지 들은 여러분들은 모든 성도들에게 가이오, 디오드레베, 데메드리오 이 세 사람을 확실히 가르치시기를 바랍니다. Kaya sa mga manggagawa natin sa iglesia, ituro natin ng mainam sa kanila patungkol kay Gaius, kay Diotrephes at Demetrio. 그러면 데메드리오는요, 사도 요한이 이 요한 3서를 써서 전달하는 일을 데메드리오에게 맡겼어요. Ang liham na ito ng ikatong Juan ay pinagkatiwala ni Apostol Juan kay Demetrio para siya ang magdala nito. 그러면서 이 서신서가 곧 데메드리오가 순회 전도자로 합당한 사람이라고 천거하는 천거서가 되어지고 있어요. At siya rin ay binanggit na siya ay nararapat sa paglilingkod sa mga tagapaglakbay ng mga ebanghelista noon. 일단 이스트포인트 같이 신학 훈련을 수료하고 파송되는 순회 전도자는 진리 대신 주님의 사람이어야 하는 거예요. At kalin tulad ng mga nakapagtapos sa East Point at sila'y sinugo sa ibang lugar ng pag-ebanghelyo, pag-ministeryo, na sila'y nagdadala ng katotohanan mula sa Panginoon. 이 세 가지죠. 나 중심이 아니라 주님의 사람. At sila'y tauhan ng Panginoon at hindi nakasentro sa sarili. 두 번째로 무사람, 여러 사람들에게 좋은 평을 받는 사람. At mga makikita natin na sila nga yung hindi nakatuon sa mga pansarili nila, ngunit para sa Panginoon. 그러면서 선교 본부로부터 인정받는 사람. At sila ay kinilala mula doon sa pamunuan. 이 세 가지 조건을 이스트포인트에서 갖추는 거예요. At kahalitulad dito, yung ating mga manggagawa na sinanay sa East Point. 그러면서 데메드리오는요, 사도 바울처럼 순회 전도자로 쓰임 받다가 훗날 이 개교회 장로로, 개교회 파스톨로 직임을 받아 사역했던 사람이었어요. Nakita natin na sa kalintulad ni Gaius hanggang sa huli siya ay ginamit maging sa pagtatalaga ng mga manggagawa sa mga iglesia na itinatag ng Panginoon. 특별히 사도 요한은 12절에 데메드리오는 진리 대신 그리스도 안에서 주의 이름으로 살았고 무사람에게 좋은 평을 받았다고 증언하고 있어요. Sa talatang 12, binigay si Demetrio na pinatotohanan ng lahat at ng katotohanan mismo na tungkol sa kanya, nalalaman na ang patotoo ay tunay sa kanya. 이게 이 파스톨이 신학 훈련을 하면서 갖춰야 될 세 가지 요건입니다. Makita natin ito yung tatlo na kinakailangang taglayin ng mga pastor na kapag tapos sa seminary. 내가 나의 주인이 아니고 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도 이름으로 살고 다른 사람에게 좋은 평을 받는 거예요. Kikilalanin ka ng iba na hindi ka Panginoon ng sarili mo, kundi ikaw ay nasa loob ni Kristo at nakatuon ka kay Kristo. 좋은 평을 받았던 이유는요. 11절 잘 보세요. 악한 것을 본받지 않고 선한 것을 본받아 선을 행하는 자였습니다. Ano yung dahilan na maganda yung pagsasabi ng patotoo tungkol sa kanya? Sinabi sa talatang 11, hindi niya tinularan ng masama, kundi ang mabuti. 이런 것들이 이제 신학 훈련 과정의 내용들이에요. Ito yung mga nilalaman ng pagsasanay sa loob ng Bible School o ng seminary. 가장 악한 건 나중심입니다. 거기서 벗어나 그리스도 중심 돼야 돼요. Ang masama, ito yung pagiging sentro sa sarili, kundi pagiging sentro naman kay Kristo, kaya ang mabuti. 쉽게 말하면 우리의 속사람은 하나님의 성전이에요. Sa madaling salita, ang ating panloob na pagkatao, ito ay templo ng Diyos. 근데 이 마귀의 거짓을 하나님의 언약궤 안에 담고 마귀의 소굴이 되어버렸죠. Ngunit sa halip na ang kaba ng Diyos ang ilagay natin doon, tayo nadaya ng Diablo. 이게 원죄임을 깨닫고 하나님이 약속하신 그리스도 언약 붙들고 그리스도를 언약궤 안에 모시고 그리스도 예수님이 주신 말씀을 붙드는 거예요. At nang maunawaan natin na ang kalagayan na ito ay orihinal na kasalanan at tinanggap natin si Kristo, doon ay inilagay na natin muli ang kabanang tipan ni Kristo. 그러면 나 중심, 마귀 중심이 아니고 그리스도 중심의 사람으로 변화되는 거예요. Kaya tayo na bago, hindi na tayo nakasentro sa sarili o sa Diablo, nakasentro na tayo ngayon kay Kristo. 언제 어느 때나 주님이 내게 주신 말씀이 제목 요절은 암송되어지는 거예요. At kailan saan man, ang
mensahe na ibinigay sa iyo mula sa pulpito, yung pamagat nito, at yung teksto ay kabisado mo. 그러면 당연히 보좌 중심 성령 충만과 이웃사랑이 되어지는 삶이 되는 것입니다. Natural na magaganap sa iyo yung buhay na nakasentro sa trono ng kalangitan, andun ang pag-ibig mo sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 오늘 본문 요한 3세에 언급된 이 세 인물들은 사도 요한의 동력자로 쓰임받았던 사역자들이었어요. Kita natin yung tatlong individual na binanggit dito sa ikatlong Juan ay mga kamanggagawa noon ni Apostol Juan. 그 중에 가이오, 데메드리오 이런 사람은요 끝까지 주님만 바라보며 한 길로 가며 쓰임받았어요. Si Gaius at si Demetrio, sila ay tumungo lang sa isang daan hanggang sa huli na sila ay nakatuon tungo dun kay Kristo. 근데 반대로 데메드리오 보세요. 나 중심에서 벗어나지 못하고 으뜸되기를 좋아하고 디오드레베 복된 길에서 이탈해 버렸어요. Ngunit ito namang si Diotrephes, siya ay hindi nakalaya sa pagiging nakasentro sa kanyang sarili at nais niyang maging pangunahin sa lahat, kung kaya iniwalay niya kanyang sarili mula sa karamihan. 그러면 결론 가이오와 같은 축복 누리는 길로 들어서야 되겠죠. Siya rin ay humiwalay sa pagpapala. Ngunit sa konklusyon natin, may kita natin ano ba yung paraan upang maranasan natin ang katulad ng mga pagpapala na naranasan ni Gaius. 우리 겉사람도 중요하죠. 건강을 지켜야 돼요. 그러나 우리 속사람인 마음, 생각, 이 혼은 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 성령 충만 누리는 이 하나님의 성전이에요. Mahalaga man ang ating pisikal na pangatawan, ang ating kalusugan, higit na mahalaga yung ating panloob na kaluluwa ang pagkatao natin, natanggapin natin ang Panginoon Jesucristo at yung kapuspusan ng Banal na Espiritu ay maranasan natin. 그래서 주의 성령님, 아버지 하나님의 성령, 예수 그리스도의 성령님이 우리 혼, 지성소 안에 임하시고 우리 혼과 하나 되는 축복, 이게 하나님의 형상이 회복되는 영생의 축복이지요. Kaya nga ang pagpapala ng pakikipag-isa na ating kaluluwa sa Banal na Espiritu ng Panginoon, ito yung daan tungo sa walang hanggang buhay at ito yung pagpapanumbalik ng larawan ng Diyos sa atin. 이게 어려워요, 쉬워요? Madali ba to o mahirap? 하나님의 은혜로 예수 그리스도께서 우리의 모든 문제 해결하시고 내게 임하셨기 때문에 쉽다 어렵다가 아니에요. Sa biyaya ng Diyos, nilutas na ng Panginoon Jesucristo ang lahat ng ating problema, kaya hindi natin natanong kung mahirap ba o madali. 근데 내가 나의 주인 되어 내 마음대로 살려고 그러고 교회에서도 내가 으뜸되려고 하고 고집 부리고 사는 이게 어려운 거예요. Kung ikaw ay namumuhay na Panginoon ka pa rin ng iyong sarili, at sa sarili mo nais mong kontrolin ng church o ang iglesia, mahirap. 믿는 우리 각 사람은 가이오와 같이 주님 안에서 살아가는 사람 되시기를 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na may maging katulad tayo ni Gaius na lumakad sa katotohanan sa loob ng Panginoon. 그러면 각자에게 맡겨진 현장에서 이 학교에서나 이 직장에서나 지역에서 주님의 증인으로 나의 주인 되신 그리스도의 증인으로 쓰임받게 되는 거예요. Sa gayon, sa bawat lugar na kinaroroonan natin, ito man sa lugar na pinagtatrabahuhan natin, sa ating mga eskwelahan, o sa ang field man tayo naroon, tayo gagamitin bilang patotoo ng Panginoon. 그러면 당연히 순회 전도자들을 섬기는 일에도 충성스러운 사람이 될 수 있는 거지요. At natural, magaganap sa atin, maging tapat tayo na maglilingkod sa mga naglalakbay ng mga ebanghelista ng Diyos. 이번에 또 들어가면 세부에 가서 섬겼듯이 여러분 각 지역을 섬겼듯이 이제 순회 전도자들과 함께 이 전도 캠프를 나갈 것입니다. At paling tulad ng pagpunta sa Cebu, sa pagbabalik namin ay ganun din. Magkakaroon ng evangelism camp at paglilingkod sa bawat mga itinerant evangelist natin. 이 캠프에 참여하는 일꾼들을 섬기는 일에 기도하시고 열과 성을 다해 주시기를 바랍니다. At ganoon din naman yung mga makikiisa dito ng mga evangelist natin, sila ay paglilingkuran at ihanda yung mga bagay para sa gawain ng Panginoon. 예수 그리스도를 구주로 모신 우리는요, 우리 자신의 혼이 주님과 좋은 관계를 갖지 못하면 모든 삶이 흔들리게 돼 있어요. Tayo na tumanggap na sa Panginoon Jesucristo, kung hindi nakipag-isa ang ating spirito ng Panginoon Jesucristo, makikita natin na magiging mahirap para sa atin, matitinag tayo sa maraming mga bagay. 가인처럼 예배에 실패하고
디오드레베처럼 파스톨 됐는데도 이게 내 유익을 위해서, 으뜸되기를 위해서 그렇게 사는 이상한 사람이 되어버리는 거예요. Katulad ni Cain, mabibigo tayo sa ating pagsamba. Katulad ni Diotrephes, na sa pagnanais niya maging pangunahin, siya naging kakaibang tao na gumagawa ng gawain ng Diyos. 나 자신의 혼이 하나님과 항상 함께하는 축복을 누리는 비밀은요, 우리 마음 중심 지성소 안에 주 예수 그리스도를 언약궤 안에 모시고 주님이 주신 말씀을 이제 붙들고 묵상하는 삶입니다. At ang paraan upang mamuhay nga tayo ng ating kaluluwa'y nakipag-isa sa banal na Espiritu ng Panginoon, sa banal na lugar ng ating buhay ay lagi nating dalhin ang kabanatipan o ang salita ng Diyos na ipinigay sa atin. 그게 영원히 잘 되는 축복이요. 그 축복을 누리면 범사에 잘 되고 강건해지는 거예요. At ang mga salita na to ay bulayin natin sa gayon ang pagpapala na ang ating kaluluwa ay maging mainam at ang lahat ng bagay sa ating buhay ay magaganap. 이 축복을 지속적으로 누리려면요, 아이가, 젖 먹는 아이가 엄마를 보면서 즐거워하는 것처럼 여러분의 혼이 하나님을 즐거워하고 있는지 잘 점검하시기를 바랍니다. Kaya't ating muling suriin ang ating mga sarili, tunay ano ba nananabik tayo sa Panginoon ang ating kaluluwa, katulad ng bata na uminom ng gatas mula sa nanay niya, ibededi sa nanay niya, doon yung kanyang pagtingin sa kanyang nanay. 내가 가끔 틈날 때 외솔료를 이제 이 낮에 좀 케어해주고 저녁 때 데려다 주는데요. 데려다 주면 이 외솔료가 낮에는 잘 놀다가 지 엄마만 보면 나를요 버리고 엄마한테 막 달려가고 엄마를 기뻐해요. Karaniwan yung aking apong babae na alaga namin sa umaga at sa gabi uwi namin siya, ibabalik. At masayang siya naglalaro sa umaga kasama ako, pero pag ibinalik ko na siya sa nanay niya, ay hindi na niya ako tinitignan. Sa nanay na siya nakatuon. 그처럼 우리의 혼이 하나님을 즐거워하고 있으면요, 이 혼이 건강한 거예요. At kung tunay na nakatuon ang ating kaluluwa, ating espiritu sa Panginoon sa ganitong kalagayan, ibig sabihin na malusog ang ating espiritual na kalagayan. 근데 만일 그렇지 않고요, 내 혼이 마음 생각이 돈에 관심이 많이 가고 누가 나를 좀 알아주는 데 관심이 많이 간다, 그러면 좀 이상해진 거지요. Kung sa halip na sa Panginoon tayo nakatuon, ay sa sarili natin at sa pera, ang laman ng puso't isipan natin, o maging higit tayo, makilala tayo, ay maging kakaiba ang ating kalagayan. 여러분 알다시피 아담과 하와가 에덴 동산에서 하나님의 언약 딱 붙들고 하나님과 함께 살 때는 행복하고 자랑스럽고 권세 있었어요. Noon sa kalagayan ni Adan at ni Eva kasama ang Panginoon, andun ang tunay na kasiyahan sa kanila, wala namang pangailangan o wala silang anumang ikinahihiya. 우리는 그리스도 안에서 이제 원상태 하나님의 형상을 회복하고 그리스도의 사람이 되었습니다. Ngayon sa loob ni Kristo na panumbalik na tayo sa original nating kalagayan na pagiging larawan ng Diyos at lahat ay naibalik na. 그러므로 언제 어느 때나 그리스도 안에서 주님이 주신 말씀 붙들고 묵상하는 가운데 가이오가 누렸던 축복을 누릴 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Kaya pinagpapala ko yun sa pangalan ng Panginoon, kailanman saan man, panghawakan natin ang salita ng Diyos, ang tipan na binigay sa atin, at maranasan ang mga pagpapalang naranasan ni Gaius. 기도하십시다. Tayo ay manalangin. 하나님, 진심으로 감사와 찬송을 주께 드립니다. Aming Diyos, tunay kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. 이제 주 예수 그리스도를 통해 하나님 자녀 삼아 주심을 감사합니다. Salamat sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, kami ginawa mong mga anak mo. 이제는 우리 마음 중심에 항상 주 예수 그리스도 모시고 주님이 주신 말씀 붙들 수 있게 되기를 원합니다. Nais po namin na sa kabuturan ng aming puso, ang Panginoon Kristo at ang mga salita mo ang panghawakan namin. 그래서 가이오와 같은 하나님께 사랑받는 일꾼 되기를 원합니다. At nais po namin maging katulad ni Gaius na inyong manggagawa na minamahal. 나의 나된 것이나 내게 맡기신 모든 것은 하나님께서 맡겨주신 줄로 믿습니다. At naniniwala po kami, Panginoon, na lahat ng bagay na taglay namin, ito'y mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. 이 모든 것을 하나님의 선한 청직이 되어 하나님을 섬기며 교회를 섬기며 전도 현장을 섬기는 저희들 되게 하여 주옵소서.
Hayaan mo po na maging mabuting katiwala kami ng mga bagay na ito na maglilingkod sa iglesia, maglilingkod sa iyo, Panginoon, at sa aming mga mission fields. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. So, aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. 아멘. 아멘.